Nagkaroon na ang bansa ng modernong fighting jets na maaaring magamit sa pagbabantay ng ating mga teritoryo, pagpapatrolya at pag-intersect ng mga aircraft at barko. Sinasabi ring nakabalik na ang bansa sa supersonic age kung saan mayroon ng mga eroplanong mas mabilis pa sa speed of sound. Kaya naman unti-unti nang lumalakas ang air defense ng Pilipinas. Ngunit ang dami ng mga estudyante nagtatapos sa mga flying schools ay hindi pa rin sapat sa laki ng demand na kailangan sa air travel at air force ng ating bansa. Marahil ito ay dahil sa konsepto ng nakararami na ang pagiging isang piloto ay mahal o mabigat sa bulsa. Heto ang panayam mula sa isang estudyante ng De La Salle University, Dasmariñas. So I think kaya konti lang yung kumukuha ng aviation course dito sa Philippines kasi mahal yung expenses. Kapatid na kaklase ko, yung kuya niya is dati kumukuha ng aviation course and it took him 50,000 sa isang flight nun from Pampanga to Boracay. So I guess isang factor yun. Ayon kay Lieutenant Colonel Luisito Angeles Jr., Commanding Officer ng Philippine Air Force Personnel Management Center, libre lang o walang matrikulang binabayaran sa flying school ng Philippine Air Force. Heto ang kanyang panayam para sa karagdagang impormasyon kung paano mag-apply rito. Yung pagpasok sa flying school, libre ba yan? Libre? Yes po, wala po tayong matrikula dito. Tayo po ay, pag tayo po ay nakapasa sa training pa lang, ay meron na tayong sweldo bilang habang trainee. After graduating as a trainee, ang sweldo po natin ay tataas pa rin bilang second lieutenant. Para sa mga interesadong gustong pumasok tulad na lamang sa Philippine Air Force Officer Candidate School, kailangan lamang na ikaw ay may gulang na 21 hanggang 29, natural-born citizen, may taas na 5'2" para sa gusto maging piloto at 5 feet naman para sa pagiging opisyal. Erica Elcano, Green TV News.